Yan, hi everyone. We're gonna do another vlog. Dito tayo ulit sa pagbabasa ng ating daily bread. Yan, kita, okay? So, August 30 ngayon. So, we're gonna do a reading, no? Yung title is Made Clean. When I opened our dishwasher, I wondered what went wrong. Instead of seeing sparkling clean dishes, I removed plates and glasses that were covered in a chalky dust. And sabi niya, Tagalogin ko, no? I have to translate it in Tagalog. So, kapag binuksan ko yung aming panghugas ng mga pinggan, I wondered, nagtataka ko, kung anong nangyari o anong maling nangyari. Imbis na makita kong malinis na kumikintab at malinis ang aking mga hugasan, nagtanggal ako ng mga pinggan at mga baso na puno ng mga alikabok, no, o mamuumuong alikabok. I wondered if that hard water in our area was wreaking havoc or if the machine was broken. Nagtataka ako kung yung matigas ba namin na tubig ang nagdudulot ng kalituhan or yung machine ay may sira na. Ayan. God's cleansing, unlike that faulty dishwasher, washes away all our impurities. Sabi niya, ang Panginoon daw o ang Diyos ang naglilinis, hindi tulad ng may sirang yung dishwasher niya o yung panghugas ng pinggan. Tinatanggal nito ang lahat ng mga madumi. Yan. So, ganun daw, no? Hindi daw tulad nung sirang dishwasher, yung paglilinis daw ng Panginoon, talagang totally tanggal lahat ng dumi. Yan. So, we see in the book of Ezekiel that God is calling His people back to Himself as Ezekiel shared God's message of love and forgiveness. Yan. Ito daw ay nakikita natin sa libro ng Ezekiel na ang Panginoon, ang Diyos, tinatawag ang kanyang mga tao na bumalik. Yan. Tulad ng sinabi daw ni Ezekiel, tulad ng ibinahagi nito, God's message of love and forgiveness. Ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang pagpapatawad. Yun ni Ezekiel. The Israelites had sinned as they proclaimed their allegiance to other gods and other nations. Ang mga Israelita ay nagkasala sa kanilang pagproproklama ng kanilang katapatan sa mga ibang Diyos at ibang bayan o nation, no? The Lord, however, was merciful in welcoming them back to Himself. Ang Panginoon ay naging maawain sa pagkamin is yung parang tinatanggap pa rin sila pabalik sa Kanya. He promised to cleanse them from all their impurities and all idols. Pinapangako ng ating Panginoon na lilinisin sila sa lahat ng kanilang dumi at lahat ng kanilang mga iniidolo. Yan. As He puts His spirits in them, at habang inilalagay niya, no, yung kanyang banal na espiritu sa kanila, He would bring them back to a place of fruitfulness and not famine. Kapag nilalagay ni Jesus ang kanyang banal na espiritu sa kanila, sila ay pinababalik sa lugar na pagiging mabunga, yan, at hindi kagutuman. As in the days of the prophet of Ezekiel, tulad ng mga panahon ng ating propetang si Ezekiel, today the Lord's welcome us back to Him if we go astray. Yan. Tulad nung panahon daw ng propetang si Ezekiel,
Ngayon, ang Panginoon ay wini-welcome back tayo, no? Tinatanggap pa tayo pabalik kapag tayo ay naliligaw. When we submit ourselves to His will and His ways. Kapag tayo ay nagpapasakop sa kanyang mga kalooban. Yan. Ano yun? May pumasok, sorry He transforms us as He washes us clean from our sins. Yan, binabago niya tayo ng, tulad ng paglilinis niya o paghuhugas niya sa ating mga kasalanan. With His Holy Spirit dwelling within us. With His Holy Spirit na ang kanyang banal na espiritu ay nananahan sa atin. He help us to follow Him day by day. Tinutulungan niya tayong sumunod sa Kanya araw-araw. So, pray tayo, no? Prayer, Lord's Prayer na. Lord God, Panginoong Diyos, the feeling of being cleansed and forgiven is like no other. Ang pakiramdam ng pagiging nalinis at napatawad ay walang kahalintulad man. Thank you for transforming me into a new person. Maraming salamat dahil binabago niyo ako maraming salamat. Uy, sorry, nag-away yung aking pusa. May hit kasi na isa, no? So, sorry dyan, Thank you for transforming me. Tingnan ko lang. Okay na. Yung mga barako ko pala. Thank you for transforming me into a new person. Maraming salamat dahil binabago niyo ako. Dahil binabago niyo ako sa isang bagong tao. Teach me to submit to you daily. Turuan niyo ako na magpasakop sa inyo araw-araw. That I might grow more and more closely into the likeness of Jesus. Upang ako ay mamunga o upang ako ay lumago at higit na malapit sa pagkakahawig ni Jesus. Yan yung prayer natin. So, last word dito sa ating ating daily bread na to, the Lord makes us clean. Yan, nililinis tayo ng Panginoon. So, kahit anumang kasalanan mo, itong title natin is Made Clean. Yan po. So, kahit anong kasalanan mo, tutulungan ka ng Panginoon na malinis yan kung ano man yung mga nagawa mong pagkakamali sa iyong buhay. Either nakapatay ka ng tao o mga tao, either nakapanakit ka ng kapwa mo, or may halimbawa may na betray ka ng mahal mo sa buhay, yan, or may pinakulam ka sa sobrang galit at ngit-ngit mo sa ex mo, di ba? O ano man nang nagawa natin pagkakamali sa ating buhay, no? Etong Made Clean na title natin dito sa ating topic today, I hope pumasok po sa inyo, na unawaan nyo at naintindihan nyo ng gusto. Kaya ito'y hindi ko na patatagalin pa dahil may kailangan pa tayong isulat at kailangan pa natin gumawa ng marami pang para mas mahimo ko kayong lumapit sa Panginoon. Also, dito sinasabi din po yung idols, no? Kung babalikan natin yung idols, impurities and all idols, yan. Nililinis tayo ng Panginoon sa ating lahat ng mga dumi sa atin at ng ating mga iniidolo, yan. Kasi ang gusto ni Papa God, pag nagsamba ka, sa Kanya lang, walang iba. No other gods before me. Yun ang sabi, no? Do not worship any other gods before me or besides me. May it be in the shape of a bird, a fish, or any other, sabi ganon. Ibig sabihin, wala siyang gusto kayong sambahin na likha ng tao. Ang gusto niya, siya lang yung sasambahin nyo. Yan. So, yung mga idols natin, kung maaari lang po, nasa sa inyo yan, no? Pero ask God, ano ba talagang tama, diba? Saan ka ba talaga dapat sumasamba? Yan. Pero dito nga po, sinasabi na huwag tayong sasamba sa idols, diba?
Huwag tayong walang ibang Panginoon kundi siya lang. Kasi totoo lang, nakalagay din doon, do not worship, di ba sabi, for I am a jealous God. I will not share your affection with any other gods. Yun ang sabi niya. Ayan, ang lakas talaga, sobra na anointing. Alam ko, yung nakikinig sa kabilang screen na to, um, nauunawaan nyo ako. Yung nagre-resonate sa inyo yung mga sinasabi ko, papasok po yan sa puso nyo, mararamdaman nyo po yung Holy Spirit, no? Sa loob nyo, na dwelling within you, yung nasabi dito sa verse na to. So, if you ask God for forgiveness, and He will cleanse all your sins, lahat ng madumi sa atin, at yun, mananahan sa inyo ang Holy Spirit o ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu. Yan, nananahan po yan sa akin. So, I'm sure sa mga ibang nakikinig yan, na gusto nyo mangyari, ma-experience nung na-experience ko. Yan. Yun. One God, God the Father. Yan ang ating sasabihin, no? Walang ibang idols, walang ibang likhang tao, hindi ang araw, o walang Diyos, no? O hindi, basta hindi, alam nyo na yan. Yun lang. Hindi ko na to patatagalin. Thank you sa lahat ng mga nakinig at sumusubaybay sa ating mga vlogs at humingi po kami ng tulong sa aming church ngayon. We're asking for any help na pwede nyo pong ibigay kasi sobrang